Part 1. Ang pagkakalipat. Unang destinasyon sa probinsya. Ang araw ay dumapo sa probinsya ng San Martin nang dumating si Police Lieutenant Ernie Cruz sa terminal ng bus. Isa siyang batang pulis na na-assign sa isang liblib na baryo na hindi man lang niya narinig sa buong buhay niya sa Metro Manila. Isang tawag mula sa kanilang opisina ang nagbukas ng bagong yugto sa buhay ni Ernie. Isang bagong assignment na nagbukas ng isang misteryosong kabanata sa buhay niya. Hindi siya makapaniwala nang malaman niyang madedestino siya sa isang baryo sa Hilaga, malayo sa kabihasnan at sa kahit anong modernong kagamitan. Habang bumababa siya mula sa bus, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin mula sa kabundukan. Ang mga puno ng kahoy ay may mga mahabang sanga at ang mga halaman ay luntian. Tila ba ang lugar ay matagal nang hindi tinatablan ng teknolohiya. Isa itong lugar na puno ng kabuntuhan at mga lumang tradisyon, kung saan ang mga tao ay tila may takot sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Naglakad si Ernie papunta sa presinto ng barangay na matatagpuan sa gitna ng baryo. Nang makarating siya, isang matandang pulis ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong assignment. Si Sergeant Garcia, isang matandang pulis na may 40 taon nang nagtatrabaho sa San Martin, ay nagbigay ng mga unang babala kay Ernie. Ayon kay Garcia, mag-ingat siya dahil ang lugar na iyon ay may mga hindi maipaliwanag na kaganapan at hindi lahat ng mga residente ay may magandang hangarin. Si Garcia, bagamat matagal na sa serbisyo, ay nagbigay ng isang kakaibang sulyap kay Ernie na tila nagsasabing may mga lihim ang baryo na hindi pwedeng ipagkatiwala sa kahit sino. Siguro'y narinig mo na ang mga kwento tungkol sa San Martin, Leyte. Cruz, sabi ni Garcia, sabay turo sa isang luma at naglalagas na puno ng balete sa harap ng presinto. Ang mga aswang dito hindi lang kwento, kid. Kailangan mong maging maingat. Ngunit si Ernie, tulad ng karamihan sa mga kabataan sa Metro Manila, ay hindi naniniwala sa mga alamat. Sa kabila ng mga babala, iniisip niyang ito ay mga kwento lang upang takutin siya. Para sa kanya, ang aswang ay isang kathang-isip na ipinasikat lamang ng mga matatanda upang takutin ang mga bata at mga hindi nakakaintindi. Hindi niya alam na ang lugar na tinutukoy ni Garcia ay punong-puno ng kasaysayan na nakatago sa dilim, isang kasaysayan na babangon sa bawat hakbang niyang tatahakin. Habang nag-ikot si Ernie sa baryo, nakatagpo siya ng mga lokal na tumingin sa kanya ng may alinlangan. Iba't ibang reaksyon ang ipinakita ng mga tao sa kanyang presensya. Ang mga matandang babae na naglalako ng mga paninda ay mabilis na tumalikod. Ang mga bata ay nagtakbuhan at nagtatago sa mga puno, at ang mga kalalakihan ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mata. Tila may isang pakiramdam ng takot na bumalot sa buong baryo. Minsan, may makikita siyang mga mata na nagsisilip mula sa mga bintana ng mga bahay, at nang titigan sila, mabilis silang magtatago. Isang hindi komportableng pakiramdam ang sumakop kay Ernie, ngunit ipinagwalang bahala niya ito. Noong gabi, nagsimula ang unang kaganapan na magtulak kay Ernie upang magsimulang mag-isip. Habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa isang pakikipag-usap sa mga lokal, narinig niyang may mahinang ungol mula sa isang madilim na bahagi ng kagubatan na katabi ng baryo. Habang papalapit siya sa pinagmulan ng tunog, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na dumampi sa kanyang balat. Nang magtangkang sumilip sa dilim, napansin niyang may mga mata na kumikislap sa dilim. Nagpumiglas ang kanyang dibdib at ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Mabilis siyang umalis mula sa lugar na iyon, ngunit nag-iwan ng tanong sa kanyang isipan, ano ang mga nilalang na nagmamasid sa kanya. Bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto sa presinto, ngunit ang mga anino ng gabi ay hindi siya tinantanan. Inisip ni Ernie na baka nagiging maligaya lang siya sa bagong assignment at nakakaranas ng isang normal na stress ng bagong kapaligiran, ngunit ang mga hindi maipaliwanag na karanasan ay nagsimula ng mangyari sa kanyang paligid. Habang siya'y nagbabalik loob sa kanyang mga gamit,
isang matandang babae ang pumasok sa presinto, si Lola Maria, ang pinakamatandang residente ng baryo. Matapos niyang magbigay ng mga pabaon kay Ernie, nagbigay siya ng babala na hindi pwedeng maliitin ang mga kwento ng aswang. Isa kang pulis, bata, pero ang aswang dito ay hindi nakikita. Nakikinig sila sa mga pagnanasa ng puso ng tao, sabi ni Lola Maria, sabay turo sa kanyang puso. Huwag mong gawing biro ang mga kwento nila. Balang araw, magiging totoo ang lahat ng naririnig mo. Puno ng takot at pag-aalinlangan, bumalik si Ernie sa kanyang kwarto. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Patuloy niyang naririnig ang mga mahihinang ungol at tila mga yapak na nagmumula sa dilim ng kagubatan. Hindi niya malaman kung ito ay bahagi na ng kanyang imahinasyon o may mas malalim pang nangyayari sa paligid ng baryo ng San Martin habang patuloy na sumasabay sa takbo ng mga araw sa San Martin. Nagsimulang magbago ang pananaw ni Ernie tungkol sa baryo. Sa mga unang linggo, naiisip niyang ang lahat ng kwento ukol sa aswang at mga kababalaghan ay mga kasinungalingan lamang, mga alamat na tinatangkilik ng mga matatanda upang magbigay aliw sa kanilang mga sarili. Ngunit habang patuloy siyang naninirahan sa presinto at mas nakikisalamuha sa mga tao ng baryo, nagsimulang lumitaw ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang lohika at karanasan bilang isang pulis. Isang gabi, nagising si Ernie mula sa isang masamang panaginip. Ang panaginip niya ay puno ng mga aswang na nag-aaligid sa kanyang bahay at nagmamasid sa bawat galaw niya. Naramdaman niya ang biglaang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, na tila ba may humihingal sa kanyang tainga. Nang magising siya, napansin niyang may isang kakaibang amoy sa hangin, amoy ng bulok na karne. Hindi pa siya nakapag-isip ng mabuti nang bigla niyang marinig ang isang mahina, ngunit malinaw na tunog ng yapak sa labas ng kanyang bintana. May mga pawis na dumaloy sa kanyang noo at ang puso niya ay mabilis na tumibok. Ang tunog na iyon ay hindi normal, at hindi siya sigurado kung mula sa mga tao o kung may iba pang bagay sa dilim ng gabi. Sa sumunod na araw, napansin ni Ernie na ang mga hayop sa baryo ay tila hindi normal. Maraming naglilipa ng inahing manok na nagsimula ng magbaliw at magpakawala ng nakakabahalang mga sigaw, at may ilang aso na umaatake sa hindi nakikitang kalaban. Nang magtangkang tanungin ang mga tao ukol sa mga pangyayaring ito, iniwasan siya ng mga ito. Isang matandang mang-uusap ng hayop, si Mang Domingo, ang umamin sa kanya na may mga hindi pangkaraniwang kaganapan sa baryo, at ang mga hayop na ito ay may kakayahang makaramdam ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao. Ayon kay Mang Domingo, kapag ang isang hayop ay nagsimula ng magwala o magpakawala ng kakaibang tunog, tanda iyon ng isang paparating na panganib o kaya naman ng isang nilalang na hindi tao. Isang gabi, habang nag-ikot si Ernie sa paligid ng baryo upang alamin kung may mga kahina-hinalang aktibidad, narinig niyang muli ang mga yapak sa dilim. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang mga tunog, isang mabibigat na hakbang na tila ba may humihila ng mabigat na bagay sa likod ng mga puno. Ang mga ilaw mula sa kanyang flashlight ay nag-iisa na lamang sa dilim ng kagubatan. Tila ba may nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, at ang mga yapak ay nagsimula ng magtakda ng isang takot sa kanyang puso. Sumunod na gabi, naisip ni Ernie na bisitahin ang isang lumang simbahan sa kabila ng baryo. Ayon sa mga kwento, dito raw nagsimula ang mga kababalaghan. Isang simbahan na matagal nang hindi ginagamit at napapalibutan ng mga halaman at puno, na tila ba hindi na matandaan ang pangalan ng Diyos. Nang pumasok siya sa loob ng simbahan, napansin niyang may mga nakatagong simento na may mga matandang inskripsyon. Ang simbahan ay puno ng nakakabahalang mga ukit, mga simbolo na hindi niya kayang basahin. Nang magsimula siyang mag-imbestiga, naramdaman niyang may kasamang presensya sa loob ng simbahan, isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang leeg, isang pakiramdam ng bigat na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang utak. Habang nag-ikot, nakatagpo siya ng isang lalaki na tila natatakot na nagsabi na ang simbahan ay isang lugar ng mga ritual ng mga aswang.
Ang mga nilalang na nag-aaligid sa baryo ay may koneksyon sa simbahan, at ang mga hindi nakikita na yapak na naririnig ni Ernie ay bahagi ng isang mas malalim na misteryo. Ayon sa lalaki, hindi lahat ng tao sa baryo ay normal, may mga miyembro ng isang lihim na grupo na nagsasagawa ng mga ritual upang magtawag ng mga nilalang mula sa dilim. Ang mga nilalang na ito ay nagsisilbing tagapagtanggol ng baryo mula sa mga dayuhan. Ngunit sa kabila ng kanilang proteksyon, mayroong mga sakripisyo na kailangang gawin upang mapanatili ang balanse. Si Ernie, bagamat nahulog sa pag-aalinlangan, ay hindi pa rin lubos na naniniwala sa mga kwento. Subalit sa mga gabing sumunod, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Ang mga tunog, ang amoy ng bulok, ang malamig na hangin, tila nagsimulang magbukas ng mga pinto sa hindi maipaliwanag na mundo. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay dahan-dahang nagsusumpong sa isang mas madilim na landas, isang landas na puno ng mga kasinungalingan at misteryo na nag-aantay sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magsanib ang takot at kuryosidad sa isipan ni Ernie. Habang patuloy na nadarama ang mga kakaibang pangyayari sa baryo ng San Martin, hindi na niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi lang siya natatakot, kundi nagiging maligaya rin siya sa bawat hakbang na unti-unting nagsisiwalat ng mga lihim ng lugar. Habang ang ibang pulis ay ipinagwalang bahala ang mga kwento ng aswang, si Ernie ay nagsimulang magtanong-tanong sa mga matatanda at mga lokal na nakatago ang mga kwento sa kanilang puso at isip. Isang hapon, nakatagpo si Ernie ng isang matandang lalaki na pinangalan ng Mang Andres, isang mang-ukit ng kahoy sa baryo. Ang matandang mang-ukit ay may malasakit sa pagpapaliwanag ng mga kwento at alamat na naugnay sa kanilang lugar. Ayon kay Mang Andres, ang baryo ng San Martin ay may napakatandang kasaysayan. Hindi lamang ang mga tao sa baryo ang may alam tungkol sa mga kababalaghan, kundi pati na rin ang kanilang mga ninuno na nagtaglay ng mga ritual at sakripisyo upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng tao at nilalang. Sinabi ni Mang Andres kay Ernie na ang mga aswang sa lugar ay hindi lamang isang uri ng nilalang, kundi isang klase ng espiritu na dumaan sa matinding proseso ng pagdadalisay at paghuhubog sa kanilang kakayahan. Ang mga aswang dito, bata, ay hindi basta mga nilalang na magpapakita lang sa gabi, wika ni Mang Andres habang inukit ang kahoy na parang puno ng balete. Sila ay mga tao dati, ngunit sa pamamagitan ng mga ritual ng mga ninuno natin, sila ay naging iba. Hindi sila pwedeng tawaging demonyo, kundi mga nilalang na may misyong protektahan ang lugar na ito. Ang kanilang mga katawan ay napapalitan ng masalimuot na anyo, at tanging ang mga tunay na may lakas ng loob lang ang makakakita sa kanila. Napansin ni Ernie ang matinding kalmado ni Mang Andres habang binabaybay nila ang kasaysayan ng baryo. Marami pa siyang hindi alam tungkol sa mga aswang, at mas lalong naguluhan siya sa sinabi ni Mang Andres na sila pala ay may misyon na hindi alam ng karamihan. Puno ng katanungan ang isipan ni Ernie, ngunit may isang bagay na napansin niyang hindi matanggal-tanggal. Ang matandang mang-ukit na ito ay parang may mga mata na alam ang higit pa sa nakikita ng isang ordinaryong tao. Tila ba siya'y may kaalaman sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isang tao? Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, inanyayahan ni Mang Andres si Ernie na sumama sa isang gabi ng ritual sa kagubatan. Ayon sa matanda, may isang lihim na pagdiriwang na magaganap sa ilalim ng puno ng balete, isang ritual na magpapakita ng mga aswang at magbubukas ng pinto para sa mga nais malaman ang kanilang layunin sa baryo. Hindi pwedeng magsinungaling si Ernie, at tinanggap niya ang imbitasyon ng matanda na hindi pa lubos na nauunawaan kung ano ang magiging epekto nito sa kanya. Sa sumunod na linggo, dumating ang gabi ng ritual. Dala ang kanyang flashlight at ang matinding pagkabahala. Naglakad si Ernie patungo sa kabubatan kung saan sinabi ni Mang Andres na magsasagawa sila ng ritual. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay kumikislap sa mga puno, at ang hangin ay tila nagiging mas malamig habang papalapit siya sa lugar. Ang kagubatan ay tila buhay,
Ang mga anino sa paligid ay naglalakbay sa ritmo ng gabi, at ang mga mata ng mga hayop ay kumikislap mula sa dilim. Nang dumating siya sa ilalim ng malaking puno ng balete, nakita niyang nakapalibot ang mga lokal sa isang bilog na altar. May mga katutubong gamit, inskripsyon, at mga damo na nakalagay sa altar, at ang mga tao ay nagsimulang magdasal at magsagawa ng mga ritual na hindi niya pa nasasaksihan sa buong buhay niya. Ang mga tunog ng chant na kanilang isinasagawa ay hindi tulad ng anumang dasal na naririnig niya sa simbahan. Ito ay mga salita na puno ng lakas at misteryo, isang uri ng wika na parabang inuukit ang kaluluwa ng bawat isa. Bilang isang pulis, sanay si Ernie sa mga sitwasyon na puno ng tensyon, ngunit sa gabing iyon, may nararamdaman siyang kakaibang takot na dumadapo sa kanyang katawan. Nang sumabay siya sa chant, isang malamig na hangin ang dumapo sa kanyang mukha, at naramdaman niyang parang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang bawat salitang binibigkas ng mga tao ay parang naglalakbay sa hangin at tumatagos sa bawat sulok ng kabubatan. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang tumahimik ang lahat. May isang matinding ingay mula sa gubat, at isang nilalang na may malalaking mata ang biglang lumitaw sa harapan ni Ernie. Ang mga mata ni Ernie ay nanlaki sa takot nang makita ang nilalang na tumayo sa harapan niya. Isang uri ng aswang na hindi niya akalaing makikita sa kanyang buhay, isang nilalang na may pangil na kasing tulis ng mga pangil ng buwaya, at mga mata na kumikislap na parang alitap-tap sa dilim. Hindi ito ang aswang na siya lamang ay naririnig sa mga kwento. Ang nilalang na ito ay tila bahagi ng gabi, isang nilalang na nagmula sa ibang dimensyon na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng tao. Habang ang mga lokal sa paligid ay patuloy na nagdasal at nagsasagawa ng ritual, ang nilalang na ito ay nagsimulang magsalita, ngunit ang boses nito ay tila hindi galing sa bibig, kundi sa hangin mismo, dumadapo sa kanyang utak. Ang oras ay malapit na, hindi na ito maiiwasan. May mga sakripisyo na kailangan, wika nito. Si Ernie ay hindi makagalaw. Ang katawan niya ay parang napako sa takot. Ang malamig na hangin ay dumapo sa kanyang balat, at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Naramdaman niyang ang mga lokal ay tila hindi rin makagalaw, at kahit ang matandang mangukit ng kahoy ay hindi makapagsalita. Lahat sila ay tila nagkaroon ng pagkakatulala, at ang aswang ay naging tila isang pinuno na may kapangyarihan sa kanilang lahat. Biglang nawala ang nilalang, at ang ritual ay natapos sa isang nakakabahalang katahimikan. Ang hangin ay bumalik sa kanyang normal na daloy, at ang mga lokal ay nagsimulang mag-alisan mula sa kabubatan nang walang anuman sa kanilang isipan. Lahat ay bumalik sa kanilang mga tahanan, na parang hindi nangyari ang lahat ng iyon. Ngunit si Ernie, sa kabila ng lahat, ay hindi nakatulog sa gabing iyon. Kinabukasan, isang nakakatakot na balita ang dumating sa baryo. Isang batang lalaki, si Marcos, na anak ng isang lokal na mangukit ng kahoy, ang nawala sa gitna ng gabi. Walang bakas kung paano siya nawala, ngunit may mga sabi-sabi na siya raw ay kinuha ng isang nilalang mula sa kabubatan. Ipinagbigay alam ito kay Ernie, at agad siyang nagpunta sa bahay ng magulang ni Marcos upang mag-imbestiga. Habang ang mga magulang ni Marcos ay nagdadalamhati, si Ernie ay nagbigay ng kanyang suporta at nagsimula ng isang investigasyon. Ngunit hindi tulad ng ibang kaso ng pagkawala, ang mga residente ng baryo ay tila walang kibo at hindi nagsasalita. Tinanong ni Ernie ang mga kapitbahay, ngunit wala ni isa mang nagbigay ng kahit anong impormasyon. Lahat ay nag-iwas ng mga mata, at kahit ang mga kabataan na madalas makipaglaro kay Marcos ay tumangging magsalita. Pakiramdam ni Ernie, may mga bagay na pilit itinatago ang mga tao sa baryo, at hindi siya matanggap sa kanilang mga lihim. Sa isang gabi, naglakad si Ernie papunta sa kabubatan na pinagmulan ng mga naunang kababalaghan. Alam niyang may koneksyon ang pagkawala ni Marcos sa mga nilalang na kanina lamang ay nakita niyang naglalakad sa paligid. Pagdating sa kagubatan, nagsimulang maramdaman ni Ernie ang pamilyar na malamig na hangin.
Ang hangin na nagdala ng takot at mga hindi maipaliwanag na tunog. Habang naglalakad siya, narinig niya ang mga kaluskos sa ilalim ng mga dahon at mga sanga ng puno. Parang may sumusunod sa kanya. Ang mga tunog ay nagsimulang dumami at tila lumalapit sa kanya. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang katawan, nagpatuloy siya sa paglakad. Bigla niyang narinig ang isang mahina at pamilyar na tinig. Sa ilalim ng puno, ang tinig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Si Marcos nandyan siya. Ang tinig ay tila galing sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Inisip ni Ernie na baka ito ay isang maling akala lamang, ngunit nang magsimulang magbukas ang isang bahagi ng lupa sa ilalim ng puno, nalamig ang buong katawan niya. Isang maliit na butas na may mga ugat at mga lumang kasulatan ang nakita niya. May tila isang katawan na natatakpan ng mga sanga at damo, at nang buksan ni Ernie ang mga ito, natagpuan niya ang katawan ni Marcos, ang batang nawawala. Subalit, hindi ito isang ordinaryong katawan. Si Marcos ay natagpuan na parang isang estatwa na may kakaibang hitsura, ang balat niya ay kulay abo at parang bato, ngunit ang mga mata niya ay buhay, naglalabas ng mga luha na parang dugo. Nang makita ito, isang matinding takot ang sumik sa dibdib ni Ernie. Alam niyang hindi normal ang pagkakahanap sa katawan ng batang ito. Muling dumapo sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Andres tungkol sa mga aswang. Baka ito ay isang sakripisyo, isang ritual na nag-aalay ng buhay upang mapanatili ang kapayapaan ng baryo. Ang natuklasan ni Ernie sa kagubatan ay hindi na basta isang pagkawala, ito ay isang buhay na sakripisyo. Isang kababalaghan na magpapaalala sa kanya na may mga bagay na mas malalim kaysa sa anumang maaaring mangyari sa normal na mundo. Ang katawan ni Marcos na natagpuan niya sa ilalim ng puno ng balete ay tila isang babala. Ang mga mata ng bata ay puno ng kalungkutan, at kahit na siya ay itinuturing ng patay, tila naglalaman ito ng mga kwento na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na anong wika o relihiyon. Matapos matagpuan ang katawan ni Marcos, hindi na nakatulog si Ernie sa buong magdamag. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan na hindi kayang sagutin ng mga kwento ng mga lokal, at kahit ang kanyang mga karanasan bilang isang pulis ay hindi sapat upang maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ang gabing iyon ay tila tumagal ng isang siglo, at ang takot ay nanatili sa kanyang dibdib. Ang kagubatan, ang mga nilalang, ang mga mata ng aswang, tila isang piraso ng kanyang buhay na dahan-dahang nawawala sa kanyang pagkakaalam sa mundo. Sa susunod na araw, nagsimula na naman ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Habang si Ernie ay nag-imbestiga, natuklasan niya na may mga bagong pagkawala na nagaganap sa bawat linggo. Hindi lamang ang mga bata, kundi pati na rin ang mga matatanda at mga kabataan, ay tila nawawala sa hindi maipaliwanag na paraan. Ayon sa mga lokal, ang mga aswang ay nagiging mas aktibo tuwing gabi, at ang mga nilalang na ito ay hindi natatakot magpakita sa harap ng mga tao. Isang gabing muling naglakad si Ernie papunta sa kagubatan upang hanapin ang mga sagot. Ang hangin ay malamig at tila may nagmamasid sa kanya. Sa malayo, narinig niyang muling sumisigaw ang mga hayop at nag-iba ang tunog ng kagubatan. Hindi tulad ng dati, ngayon ay parang may mga sumasabay na tunog ng mga nilalang na naglalakad sa ilalim ng mga puno, mga yapak na hindi matutukoy kung saan nagmula. Habang siya ay naglalakad, nakatagpo siya ng isang matandang babae sa gitna ng kagubatan, isang babae na hindi niya akalaing buhay pa. Ang babae ay may mga mata na naglalaman ng mga lihim, at ang kanyang balat ay parang natutuyo na, puno ng mga linya at wrinkles na parang mga nakatagong kwento ng mga nakaraang panahon. Si Lola Rosa, tulad ng sinabi ng babae sa kanyang sarili, ay isa sa mga matandang taga-baryo na naiwan sa mga oras ng pagbabago. Ayon kay Lola Rosa, ang mga aswang ay hindi mga nilalang na itinatago lamang sa gabi. Sila ay may mga pamilya, mga anak, at mga relasyon na nagiging parte ng kanilang komunidad. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi kayang tanggapin ng karamihan sa mga tao.
ang mga aswang ay hindi maiiwasan. Ang mga sakripisyo at mga ritual ay bahagi ng kanilang mga buhay, at sila ay itinuturing na bahagi ng ekosistema ng lugar. Ang mga aswang ay hindi ganap na masama, Ernie, sabi ni Lola Rosa, habang tinitingnan siya sa mga mata. Ang mga ito ay nilalang na nagtatanggol sa atin, ngunit may mga pagkakataon na kailangan nilang magbigay ng sakripisyo upang mapanatili ang balanse ng kanilang mundo. Kung walang sakripisyo, ang mga nilalang na nagmamasid sa atin ay magiging mas matindi at magiging sanhi ng pagkalipol. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa kasaysayan ng mga aswang, at dito natutunan ni Ernie ang isang matinding lihim: hindi lahat ng aswang ay tulad ng mga nilalang na nakikita sa mga kwento. Ang mga aswang na itinuturing ng karamihan bilang mga masasamang espiritu ay may mga layunin na hindi naintindihan ng mga tao. Sa likod ng kanilang hitsura, may mas malalim na dahilan kung bakit sila naroroon. Ang tunay na misyon ng mga aswang sa San Martin ay hindi lamang ang magbigay proteksyon sa baryo mula sa mga nilalang sa dilim, kundi upang protektahan din ang kanilang sariling kaligtasan mula sa mas malalaking panganib. Isang gabi, habang si Ernie ay nag-ikot sa kagubatan, nakita niyang muli ang mga nilalang na tinatawag ng mga tao bilang aswang. Subalit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Ang mga nilalang na ito ay tila nagsasalita sa kanilang sariling wika, at ang kanilang presensya ay hindi nagpapakita ng galit. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng kalungkutan, at sa isang iglap, nagpakita sa kanya ang isang babaeng aswang na tila nag-aalok ng isang kasunduan. "Pumili ka, Ernie," wika ng babae, ang boses niya ay malambing at malamig. "Maaari mong ipagpatuloy ang iyong buhay dito sa baryo, o maaari mong ipamuhay ang iyong buhay sa dilim. Ngunit tandaan mo, ang bawat desisyon ay may kapalit." Ang mga mata ni Ernie ay naglakbay sa babaeng aswang na tumayo sa harapan niya. Ang dilim ng kagubatan ay tila unti-unting nagiging mas makapal, at ang mga tunog ng mga kalikasan ay tumigil sa kanilang paligid. Sa kabila ng takot na patuloy na umaabot sa kanyang puso, may isang bagay na nagsimula siyang maramdaman, isang tahimik na alok, isang bagay na nag-aanyaya na tingnan ang mundo mula sa isang mas malalim na perspektibo. "Pumili ka, Ernie," ulit ng babaeng aswang, ang boses nito ay tila bumulong sa hangin. "Ang iyong buhay bilang isang pulis ay puno ng pagkakakulong sa mga sistemang hindi mo pa nakikita. Ngunit kami ang mga tagapangalaga. Kami ang mga guro. Kami ang mga saksi sa mga pagkatalo at tagumpay ng tao at nilalang." Si Ernie ay nag-isip ng mabilis. Lahat ng katanungan na bumangon sa kanyang isipan mula pa nang dumating siya sa San Martin ay parang sumabog sa kanyang ulo. Ang mga nawawalang tao, ang mga kababalaghan ng kagubatan, ang mga ritual, lahat ng iyon ay nagsimulang magtaglay ng bagong kahulugan. Hindi ba't hindi pa rin siya handa para sa mga bagay na alam niyang hindi kayang ipaliwanag ng agham? Hindi ba't hindi siya naaalanganin sa mga nilalang na tila may mas mataas na layunin kaysa sa kanyang pagtingin sa mundo? Pero sa kabila ng kanyang kalituhan, may isang tanong na hindi matanggal sa kanyang isipan: bakit ako? Bakit siya, isang simpleng pulis, ang tinawag ng isang aswang upang pumili ng landas? Dahil ikaw, Ernie, ay may kakayahang makita ang higit pa kaysa sa nakikita ng iba, sagot ng aswang na may kasamang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Ikaw ay may kalinawan na makikita ang mga kababalaghan ng mundo. Ang iba ay takot sa mga ito, ngunit ikaw. Ikaw ay may lakas ng loob na maghanap ng katotohanan, kahit na ito ay magdulot ng takot. Hindi lahat ng tao ay handang maglakbay sa landas na ito. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Ernie na ang mga nilalang na nasa paligid nila ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng panlaban o galit. Bagkus, ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan, halos parang nagpapakumbaba sa harap ng isang tao na maaari nilang pagkatiwalaan. Tila sila ay naghihintay ng isang sagot mula sa kanya, isang sagot na magpapasya ng kanilang kapalaran.
Habang nag-iisip si Ernie, muling pumasok sa kanyang isipan ang mga mukha ng mga nawawalang tao sa baryo, mga batang nawawala, mga matatandang hindi na nakabalik, at pati na rin si Marcos. Ang batang si Marcos na natagpuan niyang parang estatwa, ang katawan na naglalaman ng mga lihim ng mga aswang at ang balanse ng kanilang mundo. Hindi ba't lahat ng ito ay naugnay sa kanyang kasalukuyang sitwasyon? Kung hindi siya kikilos, marahil ang mga sakripisyo ng mga aswang ay magpapatuloy at ang baryo ng San Martin ay tuluyang mawawala sa mapa. Pumili ka na, Ernie, wika ng babaeng aswang. Ang mga mata nito ay parang nagsasabi ng isang hindi matitinag na katotohanan. Ang iyong desisyon ay magtatakda ng bukas ng iyong mundo. Pumili ka ng landas ng liwanag o ng dilim. Matapos ang ilang minutong katahimikan, sa kabila ng takot at pagdududa, tumugon si Ernie. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit matapang. Kung pipiliin ko ang landas ng dilim, ano ang magiging kapalit? Ang babaeng aswang ay tumawa ng mahina, isang tunog na hindi nakakagulat, ngunit may kasamang lungkot. Ang landas ng dilim, Ernie, ay hindi nangangahulugang puro kasamaan. Ang dilim ay may layunin. May mga sakripisyo, mga saksi, at may mga kasunduan na kailangang isagawa upang mapanatili ang balanse ng lahat. Hindi namin pinipili ang takdang kapalaran ng bawat isa, ngunit kami ay nagiging tulay upang itaguyod ang mga pagpapanday ng mga kaluluwa. Sa kabila ng paliwanag na ibinigay ng babaeng aswang, naramdaman ni Ernie na siya'y nauurong. Hindi siya handa sa mga konsepto ng balanse, ng ritual, at ng sakripisyo. Ngunit may mga pagkakataon sa buhay ng isang tao na kailangan niyang humarap sa mga kababalaghan, at hindi niya kayang magtakip mata sa mga katotohanan na nagsisimula ng magbuka sa kanya. Pumili ka na, Ernie, wika ng aswang. Ang iyong pagkilos ngayon ay magtatakda ng landas ng iyong buhay at ng mga susunod na henerasyon ng San Martin. Sa isang huling pagminilay, napagtanto ni Ernie na ang desisyon na kanyang gagawin ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo, at marahil para sa buong mundo ng aswang. Kailangang makita niya ang mga bagay sa mas mataas na pananaw, ang mga nilalang na may misyon, ang mga sakripisyo, at ang mga lihim na nagsusustento ng mundo. Hindi niya maaring hayaan na ang mga sakripisyo ng mga nilalang na ito ay magpatuloy ng walang hanggan. Ipapaalam ko sa inyo, sabi ni Ernie, ang kanyang boses ay matatag, na ang mga sakripisyo ay hindi palaging ang tamang daan. Ngunit sa mga kababalaghan ng San Martin, ako ang magiging tagapagtanggol ng balanse. Matapos ang gabing puno ng tensyon at kababalaghan, si Ernie ay muling nagbalik sa baryo na puno ng bagong pananaw. Hindi niya matukoy kung ang desisyon na ginawa niya ay tama o mali, ngunit alam niyang hindi na niya kayang bumalik sa simpleng buhay bilang isang pulis. Ang mga mata ng mga aswang, ang mga sakripisyo, at ang lihim ng San Martin ay magpapaalala sa kanya na ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi kasing simple ng kanyang iniisip. Nang bumalik siya sa baryo, agad niyang napansin ang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga tao ay tila mas tahimik, at may mga bagong kutob na hindi maipaliwanag. Habang naglalakad siya sa mga kalye ng San Martin, naramdaman niyang may mga mata na sumusunod sa kanya, mga mata na nagmamasid ngunit hindi nagpapakita ng galit o takot. Ang mga mata ng mga aswang ay parang hindi na lihim, kundi isang parte ng kanilang buhay na tinatanggap na ng mga tao sa baryo. Isang araw, nagpunta si Ernie sa bahay ni Mang Andres, ang mang-ukit ng kahoy, upang alamin ang higit pang mga detalye tungkol sa mga aswang at sa balanse ng kanilang mundo. Si Mang Andres ay isa sa mga matandang taga-baryo na may malalim na kaalaman tungkol sa mga tradisyon at mga ritual ng mga aswang. Sabi nga ng iba, siya ay isang tagapangalaga ng mga lihim na matagal nang nakatago sa mga kabataan. Ernie, alam ko kung ano ang nararamdaman mo, wika ni Mang Andres habang nag-ukit ng kahoy sa ilalim ng lilim ng puno. Ngunit may mga bagay na hindi mo pa alam. Ang aswang ay hindi lang isang masamang nilalang.
Ang mga ito ay may layunin, may misyon, at may mga dahilan kung bakit nila ginagawa ang kanilang mga sakripisyo. Pero, Mang Andres, ang mga sakripisyo ba ay tamang gawin? Tanong ni Ernie, ang kanyang tinig ay puno ng alinlangan. Paano natin matutukoy kung ang mga bagay na ginagawa nila ay makatarungan? Ang matandang mang-ukit ng kahoy ay tumigil sa pag-ukit at tumingin kay Ernie. Ang mundo ng aswang ay isang mundo ng balanse. Kung walang mga sakripisyo, mawawala ang lahat ng bagay. Ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim ay hindi isang usapin ng tama at mali. Ang bawat nilalang ay may papel na ginagampanan sa pagpapalago at pagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Ang paliwanag ni Mang Andres ay nagsimula ng magbigay linaw kay Ernie. Ang mga aswang, bagaman itinuturing ng iba bilang masasama, ay hindi talaga malupit. Ang mga ito ay may mga pangangailangan, at ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa ay upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at ng tao. Hindi lahat ng aswang ay naghahangad ng pinsala. Ang ilan sa kanila ay ang mga tagapangalaga ng kagubatan, mga nilalang na nag-aalaga ng kalikasan, at mga espiritu na nagbibigay proteksyon laban sa mas malalaking panganib. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap nila, naramdaman ni Ernie ang bigat ng kanyang responsibilidad bilang tagapagtanggol ng baryo. Ang kanyang desisyon ay hindi lang tungkol sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa San Martin. Kung pipiliin niyang magpatuloy sa landas na ito, kailangan niyang maging isang tagapamagitan, isang tulay sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao. Ang matandang mang-ukit ng kahoy ay nagpatuloy. Ang mga aswang ay hindi palaging pwedeng kontrolin ng mga tao. May mga oras na sila ang nagiging mga guro, at may mga oras na tayo, bilang mga tao, ay nagiging guro sa kanila. Ang buhay ay hindi palaging isang simpleng laban ng mabuti at masama. Minsan, ang mga pinakamalupit na sakripisyo ay nagdadala ng pinakamagandang balanse sa ating mundo. Habang iniisip ni Ernie ang mga sinabi ni Mang Andres, dumating ang isang mahalagang sandali, isang malupit na gabi sa San Martin. Isang napakalaking bagyong dumaan sa baryo, at ang mga tao ay nahirapan sa mga pagbaha at mga kalamidad. Ang mga bahay ay nasira, at ang mga pananim ay inalis ng malalakas na hangin. Ang kalikasan ay tila nagalit, at ang mga tao ay nagsimulang magtaka kung anong nagawa nilang pagkakamali. Si Ernie ay dumaan sa kabubatan upang maghanap ng mga posibleng dahilan. Dito, nakita niya ang mga nilalang na tinatawag nilang aswang, ngunit ang mga nilalang na ito ay hindi nagdulot ng takot o pagkawasak. Sa halip, nakita ni Ernie na ang mga aswang ay nagsimula ng mga ritual upang mapabuti ang kalikasan. Ang mga nilalang ay nagsusuong ng mga sinaunang kasuotan, nagsasayaw sa ilalim ng buwan, at nagtatrabaho upang pabagalin ang galit ng kalikasan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, tila may mga nilalang na nagmamasid at tumutulong. Ito ang huling pagsubok ni Ernie, ang makita ang papel ng mga aswang sa mga kaganapang ito. Nagising siya sa isang bagong perspektibo, na ang mga aswang at ang mga tao ay hindi magkaaway. Sila ay magkaalyado sa pagprotekta sa kalikasan, at ang mga sakripisyo ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking balanse na walang ibang makakaintindi kundi ang mga handang magbigay ng kanilang sarili sa isang mas mataas na layunin. Matapos ang gabing puno ng tensyon at kababalaghan, si Ernie ay muling nagbalik sa baryo na puno ng bagong pananaw. Hindi niya matukoy kung ang desisyon na ginawa niya ay tama o mali, ngunit alam niyang hindi na niya kayang bumalik sa simpleng buhay bilang isang pulis. Ang mga mata ng mga aswang, ang mga sakripisyo, at ang lihim ng San Martin ay magpapaalala sa kanya na ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi kasing simple ng kanyang iniisip. Nang bumalik siya sa baryo, agad niyang napansin ang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga tao ay tila mas tahimik, at may mga bagong kutob na hindi maipaliwanag. Habang naglalakad siya sa mga kalye ng San Martin, naramdaman niyang may mga mata na sumusunod sa kanya, mga mata na nagmamasid, ngunit hindi nagpapakita ng galit o takot.
Ang mga mata ng mga aswang ay parang hindi na lihim, kundi isang parte ng kanilang buhay na tinatanggap na ng mga tao sa baryo. Isang araw, nagpunta si Ernie sa bahay ni Mang Andres, ang mang-ukit ng kahoy, upang alamin ang higit pang mga detalye tungkol sa mga aswang at sa balanse ng kanilang mundo. Si Mang Andres ay isa sa mga matandang taga-baryo na may malalim na kaalaman tungkol sa mga tradisyon at mga ritual ng mga aswang. Sabi nga ng iba, siya ay isang tagapangalaga ng mga lihim na matagal nang nakatago sa mga kabataan. Ernie, alam ko kung ano ang nararamdaman mo, wika ni Mang Andres habang nag-ukit ng kahoy sa ilalim ng lilim ng puno. Ngunit may mga bagay na hindi mo pa alam. Ang aswang ay hindi lang isang masamang nilalang. Ang mga ito ay may layunin, may misyon, at may mga dahilan kung bakit nila ginagawa ang kanilang mga sakripisyo. Pero, Mang Andres, ang mga sakripisyo ba ay tamang gawin? Tanong ni Ernie. Ang kanyang tinig ay puno ng alinlangan. Paano natin matutukoy kung ang mga bagay na ginagawa nila ay makatarungan? Ang matandang mang-ukit ng kahoy ay tumigil sa pag-ukit at tumingin kay Ernie. Ang mundo ng aswang ay isang mundo ng balanse. Kung walang mga sakripisyo, mawawala ang lahat ng bagay. Ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim ay hindi isang usapin ng tama at mali. Ang bawat nilalang ay may papel na ginagampanan sa pagpapalago at pagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Ang paliwanag ni Mang Andres ay nagsimula ng magbigay linaw kay Ernie. Ang mga aswang, bagaman itinuturing ng iba bilang masasama, ay hindi talaga malupit. Ang mga ito ay may mga pangangailangan, at ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa ay upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at ng tao. Hindi lahat ng aswang ay naghahangad ng pinsala. Ang ilan sa kanila ay ang mga tagapangalaga ng kagubatan, mga nilalang na nag-aalaga ng kalikasan, at mga espiritu na nagbibigay proteksyon laban sa mas malalaking panganib. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap nila, naramdaman ni Ernie ang bigat ng kanyang responsibilidad bilang tagapagtanggol ng baryo. Ang kanyang desisyon ay hindi lang tungkol sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa San Martin. Kung pipiliin niyang magpatuloy sa landas na ito, kailangan niyang maging isang tagapamagitan, isang tulay sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao. Ang matandang mang-ukit ng kahoy ay nagpatuloy. Ang mga aswang ay hindi palaging pwedeng kontrolin ng mga tao. May mga oras na sila ang nagiging mga guro, at may mga oras na tayo, bilang mga tao, ay nagiging guro sa kanila. Ang buhay ay hindi palaging isang simpleng laban ng mabuti at masama. Minsan, ang mga pinakamalupit na sakripisyo ay nagdadala ng pinakamagandang balanse sa ating mundo. Habang iniisip ni Ernie ang mga sinabi ni Mang Andres, dumating ang isang mahalagang sandali, isang malupit na gabi sa San Martin. Isang napakalaking bagyong dumaan sa baryo, at ang mga tao ay nahirapan sa mga pagbaha at mga kalamidad. Ang mga bahay ay nasira, at ang mga pananim ay inalis ng malalakas na hangin. Ang kalikasan ay tila nagalit, at ang mga tao ay nagsimulang magtaka kung anong nagawa nilang pagkakamali. Si Ernie ay dumaan sa kabubatan upang maghanap ng mga posibleng dahilan. Dito, nakita niya ang mga nilalang na tinatawag nilang aswang, ngunit ang mga nilalang na ito ay hindi nagdulot ng takot o pagkawasak. Sa halip, nakita ni Ernie na ang mga aswang ay nagsimula ng mga ritual upang mapabuti ang kalikasan. Ang mga nilalang ay nagsusuong ng mga sinaunang kasuotan, nagsasayaw sa ilalim ng buwan, at nagtatrabaho upang pabagalin ang galit ng kalikasan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, tila may mga nilalang na nagmamasid at tumutulong. Ito ang huling pagsubok ni Ernie, ang makita ang papel ng mga aswang sa mga kaganapang ito. Nagising siya sa isang bagong perspektibo, na ang mga aswang at ang mga tao ay hindi magkaaway. Sila ay magkaalyado sa pagprotekta sa kalikasan, at ang mga sakripisyo ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking balanse na walang ibang makakaintindi kundi ang mga handang magbigay ng kanilang sarili sa isang mas mataas na layunin.